Ang talay aming nakita kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tayo po ay ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. O ito ang tinatawag nilang Epiphany. Dati, noong unang panahon, ito ay Three Kings. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapala, at sa iyong pagpaparamdam ng pagmamahal sa amin. Naging tradisyon na talaga naman dahil sa pagkapanganak ni Jesus na tagapagligtas natin, ang Mesaya, ay tayo ay ito ang pagpapaalala sa atin yung tatlong hari, yung three wise men. Kung tawagin na, di ba, hinanap nila ang anak ng Diyos. Sila ay actually inutusan ni Herodes na hanapin ang sanggol na pinanganak. At sabi niya ay para siya naman ang magbigay pugay. Pero sa totoo lang, di ba? Kaya nga nung December 28, ginunita natin ang Feast of the Innocents, yung mga bata na pinapatay niya, yung ages 2 and below na mga batang lalaki, pinapatay niya. Kasi sa totoo lang, hindi naman niya gustong dalawin. Kung hindi, it's a threat to him, to his kingship. Ang pagpapadala ng Mesiyas na yan, ayaw niya. Kaya nga naman, ito ay pagpapaalala, ang paggunita natin ngayon sa pagpapakitan yung revelation ni Jesus, hindi lamang actually doon sa sa tatlong hari, sa mundo. Kaya nga, 'di ba? Kung titingnan niyo yung Belen, iba't ibang itsura ng mga hari. Nire-represent niya yung iba't ibang lahi sa buong mundo. Dahil he revealed not only to the white, but to the black and to Asians as well sa buong mundo. Dahil siya ang hari ng mundo. Ngayon ay ginugunita rin natin yung pagkakaisa, yung kahit na tayo iba-iba, all of us are included in one church. One Catholic faith ng ating pananampalataya. Ang pagkakaiba-iba natin ay simbolo ng pagtanggap natin sa kung ano man ang lahi mo, ikaw ay kapatid ko. I just remembered yung aking apo. One time, he told me, Lola, isn't it that we all brothers and sisters in Christ? Sobrang namangha ako sa pagkakatanong niya na yun. And I asked him, where are you coming from? What do you mean? What do you like to say? Do you know the meaning of what you're saying? And so he told me, sinabi niya sa akin, sorry, Tagalog pala. Sinabi niya sa akin na si Marcos daw, yung kanyang pinsan, ay sinabi niya daw na we are brothers. Ang sabi daw ni Marcos, no, we are not. I have my own brother and my sister and you are my cousin. Siyempre, magpinsan naman talaga sila. And iba kasi yung konteksto ng pagiging magkakapatid natin kay Kristo. Kaya naman, ang pagpapaalala ngayon ng ating ginugunita ay yung pagpapaalala sa atin na tayo ay may iisang Diyos, na siya yung tutubos sa ating mga kasalanan. Siya yung pinadala ng Diyos Ama, anak niyang totoo, nagkatawang tao sa pamamagitan ng panganganak sa kanya ni Inang Maria na tao namang totoo. At yun nga, naging threat kay Herodes, kay Haring Herodes, kaya nangyari ang pagpapatay sa mga kabataan kasi hinahanap nga siya. Pero ngayon, ang ating revelation is nagpakita siya sa mundo. At
inimbitahan niya lahat ng tao na to follow Christ. Yun ang actually ang mensahe. Kaya nga naman, ang solemnity na ito o ang feast day ng Epiphany o yung revelation ng ni Jesus sa mundo sa pamamagitan ng pagdalaw ng tatlong haring Mogo. Mogo. Sana tayo ay may magkaroon din ng ang reminder sa atin is sana magkaroon din tayo ng sarili nating epiphany na tayo ay yung kapag ka tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay mag-respond. Yung ano ba isang bagay, ang tanong ni Father, ano ba yung pwede nating i-offer? 'Di ba yung three wise men may offering sila doon sa Mesiyas? Ano ba ang pwede nating i-offer? Ano ba ang pwede nating i-let go at i-offer sa Panginoon? Kaya ba nating i-offer ang ating buhay sa Kanya? Na sa totoo lamang siya ang nagbuwis ng buhay niya para tubusin tayo sa kasalanan. Handa ba tayong tanggapin si Kristo sa ating buhay? Manalangin tayo. Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Ito man po ay sinadya o hindi sinadya. Patawad po, Panginoon. Iniimbitahan po namin Ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Naway manatili ka sa piling namin, Panginoon. At tulutin niyo po na kami ay tumugon sa inyong panawagan, sa inyong imbitasyon sa amin para totoong maging mananampalataya, hindi superficial, na totoong sumunod sa iyo, na totoong gawin ang misyon mo sa mundo, na totoong magmahal kahit na mahirap, magmahal kahit na ayaw sa amin, magpatawad, tumanggap ng pagmamahal at mag-reciprocate ng love na binibigay sa amin ng mga tao sa paligid namin. Panginoon, tulungan niyo po kami na sana hindi na kami magkasala, na sana ay palagi ka namin piliin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Lahat po sana ng ginagawa namin sa aming buhay ay naaayon sa iyong kagustuhan, that we glorify and magnify your love, dear Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at naway mag-manifest ka po sa aming buhay. Amen. Mapagpalang linggo muli. God bless us all.